Hello guys, what's up? Welcome na naman sa another video natin ngayon guys. So, karon mo adto ta sa Taylor Mistake Beach. So, dito sa bundok na yan. So, mo adto ta dito. So, ang area karon medyo foggy papunta dito sa Mistake Beach, pero kakayanin ang sasakyan natin. So, stay put lang diha mo guys. Nindot niya ato biyahe. Okay, let's go! Mwah! So guys, ganda pala talaga. Kung namimiss mo yung sa Pinas natin, medyo mas ano siya dito guys, mas maganda siya pang surfing area. Kasi ang tataas ng alon niya ang tataas ng ano niya. Tignan nyo guys, may mga nagsisurf din. Kaya may enjoy mo talaga siguro dito. Ang problema lang guys is kung maano ka sa tubig, kasi ang tubig dito malamig eh. Yung mga lokal dito kaya nila. Kasi ako sa ating mga Pilipino hindi ko alam kung kaya natin. Pero yun nga guys, ma-enjoy mo pagka surfer ka. Ma-enjoy mo kasi matataas yung alon dito. So parang kung nakapunta ka sa Siargao, parang ganun din, no? Ganda guys. Ganda. So may mga ilan na nagsasurf dito. Kaya okay siya for surfing area. So yun guys, isa to sa pinakamagandang spot din dito sa Christchurch is ito yung limutan ko na. Ito yung Taylor Mistake Beach. So hindi siya white sand, black, medyo black, may pagka brown siya, pero goods na to para sa kung gusto mo maligo, yun. Kaso medyo maalon talaga sobra. Ang sabi nila is maganda daw dito pagka summer, from December to February, kasi maganda daw, medyo maligamgam yung tubig. Hindi ko pa alam, pero sabi lang daw nila marami ding area dito na hindi lang naman sa spot na to yung pinaka tourist spot nila. Meron din dito na pupunta doon sa bundok. Ayun guys, starting from doon area, maglalakad ka papunta doon para doon ka mismo sa pinakatuktok ng shore. Doon ka maglalakad at at the same time makakapag-exercise ka rin. Maraming gumagawa dito guys, nag-jogging, mountain climbing, yun. Ayos din, maganda rin pasyalan para kung gusto mo mag-exercise. May mga grupo dito na nagpupunta para lang mag-exercise. Kasi nga same time maganda yung area, maganda yung simoy ng hangin, maganda yung panahon. Yeah guys, maganda. May enjoy mo siguro talaga dito. Pero pag surfer ka, may enjoy mo to kasi maano yung alon eh.
Shangri-La Hotel, small hotel ng Shangri-La guys. Ayan guys, Shangri-La. So puntahan natin doon guys, sa pinakagilid lang ng shore. So guys, ito yung status ngayon sa shore na to. So marami siyang seashells. Kaya nindot kayo, oh. Sa atuan ni sus, dami kini panghaon ba. O ano siya guys. So ato pa dito para makita ginadaw ang mga nagsa-surfing, mga surfer. So guys, may mga ilan talaga mga bahay dito na nakatira. Parang pinili nilang tumira dito sa mga bahay na to. Guys, so pakita ko sa inyo. Ayan. Di ba? Napaka-adventurous talaga nila. Offshore, no? Pero gusto nilang tumira dito. Paano yung tubig nila? So meron namang tubig dito, ayun, no? Post na yan. So yun yung pinaka source of water nila. So mayroong tagas, ano ba? Oo, meron nga. Siguro leak lang yan. Okay, so hindi ko alam kung galing sa taas yung tubig or sira lang dito sa may ano na to. Pero siguro nga may lost thread lang siguro. So guys, ito yung pinaka tubo na pinanggagalingan dun sa pinaka main. So para magkaroon lang ng supply yung mga household dito sa mga bahay-bahay na to. So napakagaling nila, no? Parang gusto pa rin nilang tumira dito sa pinaka gilid ng dagat. Pero ano siya guys, ha. So hindi siya like sa atin na totally parang squatter siya, pero medyo maganda yung bahay niya, eh. Pindot ang mga balay niya. So kanilang guys nga balay medyo luma siya kaayo. Kani guys, oh. Siguro unsafe siguro guys kung
unsafe kung titira ka dito guys, kasi medyo yung lupa hindi ganong safe, baka matabunan ka. Pero adobe naman siya eh, bato naman yung taas niya eh, kaya medyo ano siya eh. Kaya okay, so ito guys, may nakalagay dito is do not approach or occupy this building. So yun nga, yung mga government agencies dito, siguro nga itong lugar na to is hindi na siya safe na tirahan, kasi nga wala na yung pundasyon niya eh, medyo pag-iba na yung pundasyon niya eh. Pundasyon guys, bakit bigla napunta ako sa mga bahay-bahay na to? pero yun nga guys, pinapakita ko lang sa inyo yung mga tao dito na mas pinili nila na tumira dito sa gilid ng shore. Bagay, mas maganda naman kasi talaga pag dito ka nakatira sa gilid ng dagat eh. Kita mo naman yung area na pupuntahan mo. Gusto po, mag-aalmusal ka dito sa gilid na to, tapos tanaw mo tong yung pinakamagandang area na to. May nagsasurfing pa, you know. Wow, di ba? Eto, paradise talaga, napaka paradise, di ba? Yung area na to, kahit dito ka lang magkakape, no guys, di ba? Siguro napakaganda rin itong area na to. Tignan mo guys, oh, sa lupuan ko ngayon, tanaw mo yung dagat, oh, shore, saka yung bundok, di ba? Sarap magkape guys, lalo na ang yung kape mo is brewed coffee talaga na galing Batangas. Wow! Woo! Napaka the best. Okay, so libot pa natin guys, punta tayo dun sa medyo pinakatuktok ng shore na yun, yung hindi ganong mag-hike tayo dun sa bundok na yun. I'm sure magaganda rin yung area nito. So guys, yun nga, pinakita ko lang sa inyo itong area to. Yeah, puntahan nga natin. Butas siya. Actually meron siyang ano eh, may bed siya guys, so yun, may bed siya dun sa dulo. So unsafe tong area to. So hindi siya pwedeng tirhan. Okay, punta pa tayo dun sa dulo guys. May isang bahay din nag-giba doon guys, oh. So yung mga bato rito hindi siya madulas eh, kasi yun nga, pinakagilid na siya ng dagat, hindi siya ano, kasi siguro na-flash out siya ng tubig dagat, kaya hindi siya madulas yung mga bato, hindi siya madulas. So isa rin itong bahay na to guys, meron siyang nakalagay dito na do not approach or occupy this building, kaya hindi rin po ito pwedeng tiran, pero para sa atin ang ganda nito guys, oh. Di ba? Pakaganda. Pero bakit sila nakapag tayo ng building ito kung hindi siya pwedeng tirahan? Bakit pinayagan ng government? May ano pa, may kuryente pa na papunta dun sa taas. Pero nga siguro dati maganda pa yung structure ng pundasyon niya, pero ngayon parang hindi na ata. Pwede ba natin puntahan sa taas? Pwede ba natin puntahan sa taas? Subukan natin guys, medyo ano kaya tayo dito. Silip lang kasi unsafe talaga eh. So nakasarado siya eh. So yun ito yung area na to guys. So tanaw mo yung taas, mga bato. Delikado rin talaga pagka magkaroon ng earthquake dito, kasi nung 2011 ba yun o 2010, basta sa range na year na yun, nagkaroon kasi ng earthquake dito sa New Zealand, kaya devastated talaga yung area na yun guys. Sobra, ang daming nawalan ng buhay nun, kaya medyo piniprevent nila yung mga gantong lugar, hindi na nila pinapatirhan kasi nga unsafe. Yun guys, tara punta tayo dun sa kabila. Maraming naglalakad guys, dun sa gilid na yun, no? Papunta dun sa may bundok na yun. Puntahan natin guys, tara.
Kaya sinubukan ko tumakbo. Paakyat, napaka-steep siya, sobra. Pero ang matatanaw mo sa dulo, pakal the best. Tingnan nyo guys. Woo! Tingnan nyo. Diba? Ang gaano maganda itong area na to. Wow. Paraiso para sa atin to guys. Sobra. Ganda. What is that? Wow. Pagaganda guys. It's amazing here. Wow. Di ko alam guys kung sasama nyo ito sa bucket list nyo. Itong area to. Actually hindi natin dinadaanan ng normal na pathway ng mga tao. So nag-try lang ako. So kung adventurous kayo talaga, magugustuhan nyo to. So guys, ito yung Taylor Mistake Beach. Mistakes, hindi kayo magkamali kayo dito kung hindi nyo napuntahan to. Guys, napaka the best. Taylor Mistakes Beach. Ang ganda ng area. Ang ganda ng panahon guys ngayon. Sobra. Ano? Tara na! Samahan nyo na ako. Let's go! Let's go! Let's go! Guys, sa daanan ko medyo delikado pero ito yung bubungan sa'yo guys. Diba? Wow. Sabi guys, narinig nyo yung siren na yun guys. So meron siyang
akala ko kasi nung pumunta ako doon sa pinaka-tuktok, akala ko pag, kasi dito guys sa New Zealand high-tech yung area dito, naglalagay sila ng mga PIR doon sa gilid para ma-detect nila. Alarm yun guys, yung PIR na yun. So alarm yun guys para ma-detect nila kung sinong nandun sa area na yun. So nung pumunta ako doon, which is ang ganda ng spot, di ba guys, nakita nyo. So mayroon ako narinig na alarm. Kala ko ako na yung nagsasabi na alarm na yun kasi pumunta ako sa pinaka-restricted area. So mayroon akong narinig na siren. So ano lang pala guys, nung pagpunta ko dito nagmamadali ako is ano lang pala is drill nila para sa tsunami drill. So mostly kasi nagkakaroon sila ng ganong drill kasi offshore nga to. Di natin alam kung anong nangyayari sa area. So yun yung ginagawa nila para magkaroon ng alarm, siren alarm. So yun nga, drill, isa sa drill yun guys, tsunami drill. So yun, gusto kong puntahan uli guys kasi ang ganda ng area. So pero yun, itong area na to napaka the best. Puntahan ko uli guys. Akala ko ako na yung nasa alarm na yun, pero tara, puntahan natin uli. So guys, nakikita nyo yung natatanaw ko ngayon. So ito yung pinaka-restricted area na hindi dapat puntahan guys, huwag nyo tularan. So guys, tara na, medyo tawag pa ako dito. Okay, at least napuntahan natin itong magandang area na to. Ang galing, sobra galing.
So yun guys, napuntahan natin yung area na yun. Ang ganda, sobra. Babalik at babalik ako dito kung pwede lang mag-camping doon. Napaka the best na area na yun. So guys, uwi na tayo.